Chinese-made weapons, mga kapatid, fail combat test. Made in India arsenal proves unbeatable. Sabi rito, mga kapatid, mula sa WION. At dahil nga sa nangyaring digmaan o gera sa pagitan ng Pakistan at India ay nalantad o nabunyag sa buong mundo kung gaano kawalang silbi, kung gaano kawalang kwenta, mga tol, etong mga sandatang gawa ng China, mga tol. Sabi rito, Chinese weapons fault during critical combat test. Meanwhile, made in India defense system shine with unmatched performance, mga tol. Bakit ngayon parang China na ang binabanatan ngayon ng mga balita rito sa sa India, sa WION? Bakit? Kasi sila nagsalita sila minaliit pa nila yung kakayanan ng India at sinabi nilang mas malakas pa sila O eto ngayon, ipinapakita ng India, malakas ba kayo? Alam nyo ba na lahat ng ginagamit o 82% ng mga armas na ginagamit ng Pakistan is made in China at wala ni isa mang armas ninyo ang nakapigil sa puwersa ng India, sa BrahMos, di ba? Kaya eto, mga tol, panoorin natin mula rito sa WION. Yan, kung mababasa ninyo sa title, Chinese weapons fail combat test. Dito pa lang hindi pa nagkakaroon ng labanan, mga tol. Kung sakasakaling sasakupin ng China ang Taiwan, dito pa lang nakita na agad. Malamang napapanood na rin ng Taiwan yan, di ba? Malamang nalalaman na rin ng Amerika yan at nalalaman din ng iba pang mga bansa na nagbabalak umorder ng armas sa China. Baka mag-back out na sila. Kasi ganito pala kawalang kawalang kwenta, Tuloy natin. All right, moving on. China's grand experiment to turn Pakistan into a testing ground for its military hardware has backfired spectacularly, from missile that missed to radars that crumbled. Beijing's much-hyped weaponry failed every real-world test against India's battle-ready. Wala, nadudun pa rin sila sa branding na China-made. Nandun pa rin sila sa branding na ganun. Homegrown systems. The result, a humiliating debacle for China, a financial sinkhole for Pakistan, and a resounding victory for India's defense. Here's more. Made in India arsenal proves unbeatable. Why? Chinese radars crushed BrahMos soar. China's weapons crumble. Impact debacle. Battlefield reality, Chinese tech falls short. Pakistan's reliance on Chinese arms. 81% of its imported weapons collapsed under India's precision strikes. 81% ng sandata nila na Chinese-made, mga tol, walang nagawa. Diba? Winaarat ng India, ng BrahMos ng India at saka ng puwersa ng India. Grabe. Fail. Chinese HQ-9 air defense systems. Ito, Chinese HQ-9 defense system. Pati defense system nila, gawang China rin. Chinese HQ-9 air defense systems, touted as rivals to the S-400, failed to intercept a single BrahMos missile during Operation Sindoor. Fails to intercept a single BrahMos missile. Ni isa. Walang na-intercept. Talagang babagsak talaga sa target. Walang na-intercept ni isa. Instead, Indian forces reduced these systems to smoldering wreckage. Pakistan's J-10C jets armed with PL-15 missiles failed to turn the tide for Pakistan. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. So tinatawag na lang nilang puro propaganda na lang. Yung mga sinasabing na durog daw nila, yung mga
mga sandata ng India, no? Itinatanggi nila at pinasisinungalingan nila. Hindi daw totoo. Military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. India's arsenal proven punishing indigenous. While China's exports faltered, India's indigenous systems made a big mark, standing out. The Akash missile battery intercepted all Pakistani drones and missiles, including Turkish-made Songar UAVs. The BrahMos supersonic cruise missile struck terror camps in Bahawalpur and Muridke with pinpoint accuracy, evading all defenses. Satellite images reveal conclusively how India's strikes hit deeper and harder and badly damaged Pakistan's air bases. So dito talaga may resibo sila, no? Ipinapakita talaga nila with proof, no? May pruweba. India's strikes hit deeper and harder and badly damaged Pakistan's air bases, leaving Islamabad stunned. पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई. China's guinea pig. The cost of being China's guinea pig. Kumbaga yung Pakistan ginawang guinea pig ng mga ano, no? Ng mga Chinese weapon, mga tol. Kumbaga, ako kayo unang tumesting niyan, 'di ba? Pakistan, drowning in $29 billion of Chinese debt, now faces a grim reality. Nako. Its multi-billion-dollar Hangor submarines and JF-17 jets, dubbed poor man's fighters, are useless against India's tech edge. Are useless. Naku po, ang sakit nun. Aray ko po. Para sinipa na sila, natutampas ang muka, no? Useless daw. 17 jets, dubbed poor man's fighters, are useless against India's tech edge. Pakistan tried to export these Chinese jets. The results have been horrific. Pakistan fails to find a solution to Myanmar's military junta JF-17 nightmare. Myanmar is angry with Pakistan over unfit fighter jets. Myanmar angry with Pakistan over unfit fighter jets supplied by Islamabad. Pakistan rushed engineers, but the JF-17 remained grounded, much to the military junta's frustration. Wala, puro pan-display lang talaga eh, no? Meanwhile, Chinese arms firms like AVIC Chengdu saw stocks plunge 9% as investors fled. Operation Sindoor didn't just dismantle terror infrastructure, but also exposed China's weapons as paper tigers and affirmed India's rise as a defense powerhouse. For Beijing, the lesson is clear. No amount of propaganda can mask faulty engineering. Bureau Report. So dito mga tol, nakikita natin kung anong kinaibahan ng China na puro flexing, puro pagpapakita ng puwersa kesa sa tahimik lang, pero sa aktual, ganito pala kahalimaw. Di ba matagal nang may alitan ang China at saka India? Imagine nyo, kung sakasakali maglalaban tong dalawang bansang to, na wag naman sana, di ba? Same weapon pa rin ang makakalaban ng India eh. Kung ano yung mga weapon na ginagamit dito sa Pakistan, galing sa China yun. Malamang yun din ang gagamitin ng China. So wala na. Diba? Kitang-kita. Pagdating sa actual o sa totoong laban, mga tol, puro mga palyado itong mga gawang China at talagang hindi nila maipagtatanggol yung sarili nila. Kaya pala hanggang ganun lang sila, no, sa gray zone tactics. Hanggang doon lang sila, papakita nila, malaki kami, malakas kami. Puro ganun lang mga tol. Puro military drill, puro intimidation, puro ganun lang. Pero eto, nasubukan, no? Yung puwersa ng puwersang gawa ng China, wala. Sablay.
Ni wala man lang daw na intercept na ni isa man o single BrahMos missile o kahit mga ano man lang mga rocket na o mga missile na galing sa India, wala man lang na intercept ni isa. Samantalang lahat ng mga puwersa ng ibinato ng Pakistan dito sa India na intercept lahat. Tapos yung ibang ibinato ng Pakistan sa India ay na hindi pa gumana, palyado pa. Paano? Puro mga Chinese-made weapons, di ba? So dito nalantad talaga sila sa buong mundo at ewan ko kung may bibili pa ngayon ng kanilang mga sandata. But then again mga kapatid, hindi natin minamarapat o hindi natin inaano tong labanan na to Hindi natin gusto mangyari to. Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo para maipakita lang o para masabi ko sa inyo na walang sino mang may gusto na sa mga nangyayaring tulad nito. Yung mga gera, yung mga labanan, hindi natin gusto yan. Hindi naman kasi yan ang topic. Ang topic natin dito, kung gaano ba kahina itong sandata ng China. But again, wala pa ring tatalo sa kapayapaan. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.